Lang sa daw. Salamat sa Ginoo, grabe. Adakan babag no ang enemy. Pero hantod ganihan kadlawon Lord tabang. Sige jud kay Lord tabang Lord. So praise the Lord, siguro mga alas 6 no na ihatag si ingko pastor. Naigatag si Lord. Singana lang siya. Diretso na anak ko, Lord, salamat. While nangahimo ko, Lord, salamat. Salamat kaayo sa tabang, kaning mga gadget, mga dali na lang kaayo maghimo og mensahe. Kabalo ba kaigsoon sa una maghimo mi og wali? Tibok adlaw, tibuok gabi kay isulat pa na nimo tanan bersikulo, magkamali erase na pud, balik na pud ka kumot lahi na pud ng papel, sulat na pud, grabe jud siya ka ingana. No, pero salamat karon. Copy paste na lang. Tapos i-delete nimo kay then mag-learn jud ta. Ako encourage bisan ang atong edad taas-taas na no ang uban, dili pa ta tigulang. Atong edad lang nagtaas pero kinahanglan jud ta mag-learn. Mag-learn ta sa mga cellphone, bahala atong mga anak mapulan og tudlo. Dili ta muundang sige patudlo kay makalimot man ta permi. Unsaon man ni asa man ni o sige hantod na maka-learn ta. Gikan ako dili ako nagahimo sa cellphone kay dali ra man copy paste ta. Kuman ibutang sa laptop. Kuman sa laptop okay print. Ang anak lang. Salamat sa Ginoo sige ko gimo Lord salamat kaning mga gadget maayo kaayo ni no dako kayo ni kapuslanan. Kung gamiton nimo alang sa kahimayaan sa Ginoo. Pero dako pud ni siya kadautan kung gamiton nimo sa dili maayo. Amen? So, ang tanang putang maayo daw. Yung sa pulong sa Ginoo. Pero dili ang tanan putang makaayo. Kay pwede makadaot. Depende sa nagamit. Amen ba? Amen. Now, our topic for today. Divine settlement. No, ingon ako na kanindot. Pag na ko, Lord, salamat. Unsa man yung settlement, no? Diyos nun nga pakighusay. Siguro first time ninyo ni nga mabatian. No? Kay kung when we say settlement, unsa man na? Kay utang, isettle sana. Di ta katagag isda ron, isettle sa imong bayro nun. Murag ana ba? Ayusa sa, meaning ayusa sa. No, usaya sa na ninyo na amoy disagreement, na amoy miscommunication, na amoy panaglali. Sige, isettle sa na ninyo. Di ba? Settlement. Pero naaday ginatawag divine settlement. So, unsa man yung divine settlement? Before ta mo ato sa meaning, ato ta sa Isaiah 1:18. No? Isaiah 1:18, unsa giingon? Okay? Come now, let us settle the matter, says the Lord. No? Sa Bisaya, ngari ka mo, ug maghusay kita. Nag-ingon ang Ginoo. It was the Lord. Kung naay settlement nga ginabuhat sa kalibutan, aduna po'y settlement nga gina-require si Lord sa atong spiritual life. Ug siya mismo ang nag-auhag kanato nga modul kaniya aron kita makighusay kaniya. No? No. Nga nang kinahanglan man ta makighusay kay Lord. Aduna ba kitay problema kaniya between us ug sa iya? Aduna ba kitay utang kaniya? Aduna ba kitay dapat nga iklaro na batay di ba makak kaniya nga wala na klaro di ba yung anak man na ay mga dili maayo. Siguro na kay pakigsaad duwa nimo gituman di ba sa kalibutan? Okay lang. So, naay mga meaning, naay mga problema nga dapat ayuson. No? So, sa kalibutan, lain-lain ang atong ginasettle. Pero siguro common siya sa ginatawag og mga utang. No? Mga problema, mga bingkil-bingkil, kanang moadto dito sa barangay. Ang sa purok, maghusay. Meaning na ay problema. Hantod dili matabang sa barangay adto sa dili matabang sa purok adto sa barangay. Dili matabang hantod moadto na dito sa higher court, no? Magdemandahan na. Now,
Settlement, meaning na akay dapat ipakihusay. Now, si Lord ay nagademand ka nato nga makighusay ta kay Lord. Sa imong paminaw, na kay butang nga dapat ipakighusay kay Lord. Unsa ka? No? Now, sa atong kinabuhi, unsa ba ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon? Di ba kaganihan, indot kayo no, sa mensahe, tungkol sa kanta ganiha, sa message ni Lord sa Revelation. It is the Lord, it was the Lord, our Creator. No, siya ang atong hangin, siya ang atong gininhawa, siya ang atong kinabuhi, siya ang atong kusog, siya ang atong tanan. So kung siya ang tag-iya ka nato, ang iyang plano ka nato, the best kaayo. Pero ang pangutana, kumusta imong kinabuhi karon? The best ba? Kumusta ang dagan sa imong finances karon? Maayo ba? Kumusta imong kasing-kasing karon? Malipayon ka ba? Kumusta ang imong huna-huna karon? Wala ka ba naglibog? Wala ka ba'y kabalaka? Wala ba kay pagduha-duha? Kumusta ang imong sitwasyon? Nalipay ka pa ba sa imong pag-alagad sa Ginoo? O base, physically present na lang ka, pero mentally absent. Spiritually dead na. Di mo na makita sa tao. Nakita ka physically, may kinaa, pero dili makita sa tao ang sitwasyon sa imong spiritual nga kinabuhi. Pwede ka makita sa tao physically alive, physically present, but spiritually dead na ka. Mentally absent. Emotionally libog. Emotionally struggle. Kumusta ka? Now, nga nung ginaingon ni, nga nung kaligid ang gireveal ni Lord karon, maybe, kadausan nato diri, naatay ipakighusay kay Lord. Nasulti na ba na nimo? Niduol ka na ba niya? Nakikistorya ka na ba niya? Mahitungod sa imong sitwasyon? Unsa man imong pakighusay kay Lord? Mangutan ako. Are you 100% malipayon sa imong kinabuhi? Are you 100% provided sa imong mga kinahanglan? Are you 100% walay kabalaka? Walay kaduol? Walay kahadlok? Ano sa imong sitwasyon? So kung naay dapat ipakighusay sa kalibutan, nga dili na dapat taligdan kung sa may mga conflict, dapat asikasuhon nato, dapat atubangon nato, same with kay Lord. Now, basahon nato Exodus chapter 3, verse 7 to 8. Okay. Ang katong dili kayo makaintindi sa Bisaya, basahan niyo ang English. Okay, Bisaya pa. Everybody, basa. Basta tanan hanon. Okay. Now, kung imong makita, no, grabe, ingon siya, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawan. Igsoon, dili man ka musulti. Dili man ka, dili pwede ka nga makapamakak sa uban. Apan ang Dios nakakita sa imong kalisdanan. Nakakita sa imong sitwasyon, unsa ang dagan sa imong una-una, unsa ang dagan sa imong kasing-kasing, unsa ang tinuod imong sitwasyon sa imong pagpuyo karon, nakita ka sa Dios igsoon. Amen. Tanan, walay natago. Nakita ang tanan sa Dios.
Now, kung sa iyang giingon, kita katawan na sa Dios. That's why wala matagod sa iyahan. Anak ka sa Dios, anak ka sa Dios, ikaw, imong anak. Bisan maghilom-hilom lang na. Bisan dili na mo sulti. Pero ikaw makabati. Ikaw makadiscern na unsa naman yung bataan ni. Muna man yung nagluya, naglapis yung lawas ani. Sabdan? Amen? Anak lang na nimo physically. How much more si God? He was our Creator. Siya ang nagbuhat nato. Nasayod siya. Unsa ang sitwasyon sa matag usa ka nato. Dili kita makalimot. Pwede ka magpakita sa simbahan with a smile, pero nasayod ang Diyos. Sulod sa imong kasing-kasing, nagahilak ka. Sulod sa imong kasing-kasing, nag-uul ka. Ang imong una-una, nag-problema, nag-struggle, nag-libog. Nasayod ang Diyos na ang unsa man mga kabukat na imuhang experience. Unsa ba imong struggle, nasayod ang Diyos ni Ana. No? No. Siya nasayod ako o nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Dito sa Ehipto, nadungog ko ang pagpakitabang tungod sa pagdawdawd kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pagantos. Kung imo ning basahon sa Exodus, even sila nag-antos na, gidaog-daog na, gipatrabaho, sobra-sobra. Pero kabalo ka, sometimes pretending. Yes, na nag-aampo nga luwason sila. Pero naapoy mga tao or mga anak sa Ginoo or mga Kristohanon nga pretending. As if murag okay lang ang tanan. As if bahala na, basta makakaon lang ni, okay lang ni. No, tanawa katong paghawa na nila gikan sa Ehipto. Di ba? Unawad-an lag sudan, nawad-an lag pagkaon, nagyaw-yaw na. Ngayon mo man igidala, may pa dito kay makakaon. Labaw na. Kung sa ato ang pag-journey ni Lord, magutman ta. Nagyaw-yaw na. No? Wa na, pas mo na kong bitok. Anidong kay kayong wali, pas mo na kong bitok. Di na kong balik simba. Dugay kaayong simba. Di ba? Aminin. Sa una, labi na ka ng first time pa ni mo ni Simba sa Zion. Unsa ni simbahan na ni Perte no kayo mahuman. No? So, once atong tiyan na gani, pagkaon na gani, no makulangan, magyaw-yaw na yun ang tao. Mureklamo na yun ang tao. Madiscourage na yun ang tao. No? Wala gidete kalahian sa mga katawhan sa Dios kaniadto. Sa mga Israelites kaniadto. So, unsa gingon ni Lord? Busa ni kunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. No, kinsa man yung mga Ehiptohanon, mga tao. No? Mga tao nga may hinungdan nga nag-antos ka. Mga tao nga may hinungdan nga nawala imong kwarta. Mga tao nga may hinungdan nga nag-badshot ka. Mga tao nga may hinungdan nga naguba ka, na broken hearted ka. Mga tao nga may hinungdan nganong nag-uul ka. Nganong nagproblema ka. Mga tao nga may hinungdan sa imong mga kasakit. Amen. So gusto ka luwason sa Dios. Siya mismo gikan sa langit ni kunsad kay aron luwason ka. Luwason ka. Now, musa ni kunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo dakong yuta. So tabunok kining yuta. But sad to say, kay naa na siya kumbaga naa na mga tao dito. No, igsuon sa mga promise ni Lord sa atong kinabuhi. No? It takes a risk. Sa mga saad ni Lord sa atong kinabuhi, it takes our effort. Sa mga saad, sa mga promise ni Lord sa atong kinabuhi, dili lang siya ang anak ka sayon. Yes, nag-promise siya sa imo ang panalangin. More than you can ever think or imagine. Abrihan niya ang tabuanan sa langit, ibupo sa imo ang daghang panalangin.
Nga wala ka na unyay lugar nga kabutangan, laliman ka. Kanay mo ang bag, di na maarang diha ang panalangin. Kanay mong malita, di na maarang diha ang panalangin. Maghimo na kagudiga para butangan sa mong panalangin. Just imagine that. Mao na ang promise ni Lord. Pero, pero, ang tanan, dili ang anak ka sa inyo. We have to pay the price. Naay kay dapat isettle. God is very much willing nga ihatag sa imuha o sa atoa. No? Ang tanan nga atong gikinahanglan. Pero naa siya gusto. Gusto siya nga makigsettle sa kita kaniya. Kumusta? Unsa ba ipag-settle kay Lord? Now, what is a divine settlement? Unsa man yung Diyos nun nga pakighusay. It means to get compensation from God. Na akay gihimo, gi-reward ka ni Lord. When we say compensation, halimbawa, nagtrabaho ka, tagaan kang sweldo mo 500 sa isa ka adlaw. So, nasa kay gihimo, then, makadawat ka sa imuhang sweldo. So, naa kay gibuhat. It is a reward. No? It is a process of experiencing deliverance from your challenges or struggles. Kumbaga naa kay gihimo nga naglisod-lisod ka, nagabuhat ka, gipanimot ka maayo, kapoy ka, kulang imong tulog, kulang imong pahuway. Grabe. Pero after all, naay reward si Lord sa imuha. That is our divine settlement. Now, it means for God to take you out of a negative situation. Now, kung ato ni masabtan, kung masettle na ta before the Lord, kuhaon ka niya gikan sa negative ni mga situation, gikan sa way ayo ni mga kahimtang, gikan sa kasakit sa imong kasinatian, kuhaon ka niya gikan ni ana. O ibutang ka niya kung asa to place you in a land flowing with milk and honey. Kung asa hayahay, kung asa na tinuod yung kalipay, kung asa tinuod na kalinaw, kung asa ang bundansya ang kinabuhi. Tinuod mo yung kawa kay kwarta, pero dili ka magukman. Ikaw na lang magalibat sa mga pagkaon o sa mga panalangin. Amen! Yung anak, ang tinuod ng blessing. Yung anak, ang reward nga gusto ihatag ni Lord sa ako. No? Ngayon ka nga wala kay kwarta. Pero ang tinuod nga reward, unsa man mong blessing, wala kay sakit. Magunsa man dagan kag kwarta pero naa ka sa ospital, sige kusungsungan kag oxygen. Sugod ka, nahurot ang kwarta, nahurot ng kayutaan. Laliman ka, katong na isa diri ka pasyente, murag diha na to sa may ubos. Nabaligyan na tanan, no? Ang ilang bayro nun kay something 2 million. 1 point something na ilahang nahatag. Kulang sila 900,000. Karon kay wala naman jud. Dili ihatag ilang minatay. Ingon sila, inyuhan na lang among minatay. Wala na may ikabayad. That is reality. Bago lang na. Katawanan siya pero tinuod jud na. No? Pwede ni mula. Nga po, no? Nga kung lawas na mangita, handa tanan, paligya, tanan, para lang jud makabayad. Then, ang ending, ingana lang gihapon. Mura siya katawanan, pero that is the reality. Pero nga nung kung kay Lord, grabe, ibaw na gina-impress ni Lord sa kuwa ba? Kung nga nung kay Lord, no? Dili ko nakahatag ingana kadako ba? No? Mayroon ganyan hospital, okay, down payment, 50 mil. Akar-kara din ka wala, asa. No? Pero kung kay Lord, mayroon si Lord nga, okay, muhatag mo, ibalik sa inyo ha. Siksik, lig-lig, at umaapaw. Protection pa yun. Abrihan niya, tambalan sa langit. Pero lisod, kaayong muhatag. Muna ingon ako, truly, ang tao. Maingon gani, ang kalibutan, imong kwarta, na itubo, 30%. Dali ang makahatag, oy. Pero ang Ginoo, imuhang reward, kingdom, tingarihan sa langit. Alisuda makahatag, oy. Kinabuhi walay katapusan, alisuda jud mahatag, oy. Nga naman, no? Actually, ginaano na ni Lord sa kuan ko, bitaw Lord, no? Usahay natay kwarta. Natay plano ito,
Ngano ko ning istorya kay ako mismo. Lord, ani nga na. Natay plano, maayo kay kong plano. Pero kabalo kang sige, remind ni Lord sa ako mao ba ka ang akong plano, anak? Nagakonsulta ba ka, Lord? Unsa man imong plano? Wala di nagakonsulta. Atong kwarta, atong plano, atong desisyon, walay magbuot. Pero ang gusto rin ni Lord, unsa ba iyang kabubuton? Kasi di ba iyaha ang tanan, before pa nato naabot sa atong kamot ang bisan unsa nga panalangin, iyaha na nagdaan. Amen. Gipiyang niya sa ato partner ta. Pero ang nahitabo, pag-abot na sa ato, nakalimot na ta. Nga na aday partner. Nga sila yung source sa tanan. Actually, grabe ang mga revelation ni Lord. And I hope nga palima po na sa inyo. Okay. Now, sa kalibutan, what is settlement? A settlement is an act of fixing or steadying a thing. Buti pa sabot, halimbawa, daghan klase ba, palit kag yuta. Palit kag yuta, namoy pa nagsabot. Halimbawa, nagka-problema. Kay ani, anak, giprinda na di ay. Ni ani mga anak, good, na ikaw nagpuyo. Unya, imong gipuy, imong gipad, gunitan, rights lang. Walay title. Hilig man kaitang anak. Kaya nga naman, barato man. Di ba? Kaya title, mahal naman ang kaayo. Karon ang katudi ay, gibaligya na po sa lain. O kaya, gipatituluhan na di ay. Lahi na di ang tag-iya. Nya ikaw kay kalibutan. So, problema. So, mao na kinahanglan o husay. Kinahanglan o settlement. So, iana siya sa kalibutan. It's either kung unsa yung masabutan, then mauto ang himuon. Now, it means detachment from a discomfort zone to a comfortable places. Now, halimbawa, lain-lain mo mga conflict. Di ba discomfort kaayo ka, kay nakay kalaban, ay masukok sa imo, okay, naisip paningil sa imo, adlaw, kadtuan, nga na ang mga sitwasyon. So, makighusay ka. Makighusay ka, makigsabot ka, unsa inyohang masabutan, mo na ginatawag settlement. Amen. Kasi kung dili ka masettle, labad kaayo sa huna-huna. Magteksanay, mag-away mo sa text, ikaw, anak, ingon ka mo bayad ka karon pero wala ka nagbayad, bakakon ka, nagsanunsa na, grabe di ka kasabot, anak, daghan na kayo, inawayay na, wala na settle. So, yung anak siya sa kalibutan. No? So, unsa pa, mga istorya-istorya lang. O kaya, nakita mo yung partner na nagtiguban o lain, nasuko ka, nagselos ka, kinahanglan, isettle. Amen. Kanang tanan problema ay ginadala sa barangay or sa purok. Lab sa kansa na lang. Maunay settlement. Nganong niadto sila sa purok chairman? Kay kinahanglan og settlement. Kung dili madala dito sa barangay, klaro. Klaro, what is settlement? Pakihusay. Nang anong na ginatawag nga divine settlement? Kay naatay dapat ipakihusay. Matag-usa ka nato sa atong Dios. Now, unsa ka? Di po ka pwede mo ingon nga, wala ako, wala dyan kayo pakihusay. Sure? Di, kinsa sa inyo 100% nga wala dyan ka pakihusay sa Dios. See? Naa. Pero kita lang nili gusto makihusay. Daghan mga taong talawan o unsa tawag ana? Confrontation. Na nakagibati ka dili maayo, nahibubos na ka, nalain na ka, kabalo na ka. Pero talawan ka makikistorya nga para masettle. Mas gustuhin mo si kagbitbit, sa imong kaliubos, sa imong kalagot. Unya, mo na gitawag nga, naa ka sa discomfort, ganahan ba ka? Sige kag simba, unya nakakahiubos, nakakalagot. Mo na kinahanglan ang settlement. Kaya dili gusto ang Dios nga magpabilin ka sa discomfort ng mga sitwasyon. Gusto niya nga, nakay kalipay, nakay kalinaw, ayahay mong kinabuhi, wala kay ginadalang kabugaton. Sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna. Amen. Amen. Now, unsa man
ang mga butang na kinahanglan mo i-settle kay Lord. No? Life is all about jumping from difficulty to another problem. Ang kinabuhi daw, bisan asa ka pa, na ay kalisod karon, na ay problema karon, unya na napoy problema na inlain. Ayaw expect na kung karon gibugbo na sa imuha sa imong paminaw tibuok kalibutan. Ingana kada ko imong problema, ayaw expect nga pagkasunod wala na kay problema. Pwede na alam niya hapon. Pwede mas dako pa jud dili na world sa na universe. No? Grabe. Kasi ingana ang kinabuhi. It is an avoidable experience, especially sa mga Christians, to encounter tough times. Bisan asa pa kamo adto, bisan sudlan pa nimo tanan simbahan. Sa man dire om nilami daghan para lang ka masaway makasaway ba. Sa man wala lami dire kuan man yan sa man di man tayo silang salog dire. Bali na po ka dito. Tayo sa salog tayo sa salog. Unsa man sa man ilang kuan yo na ilang sung leader yan na bali na ka. Latan na lang na kay masaway. Sa man dire igam kaayo dire nga na kuan man ta sa bali na po. Halatanan suruya. Ug bisag asa ka, diling jud malikayan nga naay tough times sa kinabuhi. Say tough times, mga na kay masaway. It's either na kay masaway, na kay mahiubsan. Ma-offend ka, masakitan ka, bisan asa ka pa mo adto. Amen. Amen. That's why sa atong kinabuhi, no? Some situations sa atong kinabuhi will break you. Magkubak ka, ma-heartbroken ka. Amen ba? Amen. Kinsa na naka-experience of heartbroken dire? Amen. Taas ang kamot. Uy, wala nang taas. Amen. Uy, ang wala na akong gi-expect, mo ni taas. Ang akong gina-expect, wala lang gini taas. Si Lord ang nasayo. No? Okay. Now, you feel like giving up is the best option. Sa imuha mo na muna, actually, bisan asa. Sa imuha na muna ang paghawa, ang pag-undang, ang pag-back out. Pinaka-the best nga solusyon. Sa inyong relasyon makasawa, na ibigil, si Kuan, na ikatek, si Ani, wala, nahilupos ka, nasakitan ka, nagselos ka. Pinaka-the best option. No? Muhawa ka. Mo-detach ka, muhawa ka. No, mo-give up ka sa inyong relationship. Unsa pa? Sa tanan sa relationship, pinakadali yun, mo-give up, mo-surrender. Amen? Pinakadali. Pero dili na mo kabubuton ni Lord. Na i-fight mo. Ikaw, asawa, i-fight mo ang bana. Sa imuha siya nagpakasal forever. I mean, wala na forever, no? Till death. Till death. Wala na forever. Kaya ka na sa langit. Dili na mo mag-asawa. Ikso na lang mo. Okay. Ikaw po ba na? Ipaglaban yung mga asawa. Kaya siya yung ipakasdan. Magkinaunsaman, balik-balik taron ang kalibutan. Ipaglaban. Ayaw isugot na. Ilugon siya sa imuha. O, ikaw pag-asawa, ayaw sugot, ilugon mong bana. No? Ipaglaban mo yan. Amen. Ayaw padala sa imong emosyon, sa imong kasilo, sa imong kasako, kay ubos. Ayaw padala. Amen. Pero kung wala pa'y kasal, dako kayo mong isettle kay Lord. Isettle na ninyo before kay Lord. Okay? So, kinahanglan atong isettle. No? Now, you feel like giving up is the best option. Being a Christian does not exempt you from hindrances to advancement. So, igsoon, bisan tuod Kristohanon ka. Dili ka exempted sa bisan unsa nga klase nga mga kasakitan, mga pagsulay. The hope you have as a believer is for God to give you the anointing for divine settlement. Okay. Dili manggutanan makasettle. Halimbawa ka lang sa utang, mas dali manggod masabtan.
Bisag imo pa nang imanda sa porok, sa barangay, dito na sa halin ko, kung wala, yun na ikabayad. Papreso na lang nimo. Sa mo di siya kabayad, kinapreso na. No? So, diha, ato ang kasing-kasing, ano ta sa Ginoo. Diba? Gina-check sa ginatong kasing-kasing. Unsa pag hindi mong gusto, makabayad siya or mamatay na siya or makanto siya, dili na siya makadiyos. Diba? Ang ato alam, makabayad lang. No, kung wala gyud, unsaon man nato. Unsaon man nato. Para sa anak, gusto gyud magpakasal. Pero unsaon man na may pero, nakoy na learn ba ano sa to sabi itong Mercolex. Di ba na pero sa Bible? Sa Egypto ba? Si Paraon. Di ba sa English Pharaoh? Di ba? Di pagawasan niya pero si Pharaoh nakababag. Nang sa atong kinabuhi na ako'y pero Bisaya na. Pero ba, gusto magpakasal. Pero, naay pero, daghan babag. Si pero matong gusto mo babag dun sa ilaha. Di ba? So, daghan pero. So, salamat, nakakaw kong idea. So, na ako dahil pero. So, magpakasal, magulong dami, pero. Masa man ang pero? Gusto na ginunta ko magminyo, pastora. Pero, unsa man ang pero? No? Biyahe na si pero. Di ba mga Israelites? Gibiyahe na si pero. Pero sa gihimo ni pero, gigukod sila. Sultihan na ka-igsoon. Pwede yun. Makabiya na unta ka, pero nigukod lang gihapon si pero sa imo. Nanatay kwarta. Unya, nagastuman. Mauto. Nigukod na po si pero. Wala na po na dayon. Okay, nanatay kang bayad. Pero, saon man na. Naagod si pero. Nung kinahanglan na nato patyo na si pero. Kinahanglan na nabiyaan, taligda na si pero. Amen! Para makapadayon ta kung asa talbot, daloon sa Diyos. So remember si pero. No? Ayaw padala kay pero. Ayaw patundo kay pero. Ayaw papugong kay pero. Amen! Ayos. Makarelate man good ko sa mga networking. Diba? Pag gusto man, pag ayaw man, mauna si pero. Walay makapugong. No, walay makapugong. Now, wala pa tayo first point ba? Ang sa natatapit. Okay. Now, divine settlement will result in divine establishment. Once ma-settle na ka kay Lord, unsa imong kalapasan, unsa imong kakulangon, unsa imong problema, unsa kabug-aton nimo, imo na nag-settle. Sorry, palihog sa na. Imo na nag-settle before the Lord. Mo-resulta siya og divine settlement. Divine establishment. When we say divine establishment, nakakita na mo building na ginatungkod. Before na nimo makita ang taas kayo na, dugay kayo na ang construction sa ilalom. Katong nagpahimog balay. Kana, nagpahimog balay. Grabe, mo na i-build siya. Okay, hantod makita nimo. No. Ayaw katingala. Kung imong kinabuhi, nagbalik-balik na lang. 10 years ago, imong problema, kwarta. 5 years ago, imong problema, kwarta. Karon, kwarta lang yapon. 10 years ago, imong problema, pakasal. 5 years ago, problema nimo, pakasal yapon. Hangtod ka lang imong problema, pakasal lang yapon. Hangtod ka lang saan? Nagplano man na. Ha? Wala mo nakagets? Kasi wala pa ka na-settle before the Lord. Dili pa mag-umpisa ang establishment sa blessing sa imong kinabuhi, hangtod dili ka ma-settle before the Lord. Now, unsa ba ang dapat mo i-settle? Para magsugod ang establishment ni Lord sa imong kinabuhi. Divine establishment. Magsugod ang mga panalangin. Tinuod ang panalangin. Ang tinuod ang mga panalangin, walay, unsa? Walay, dili ka mamroblema. Dili ka mag-uol.
Ang tinuod nga panalangin walay appeal sorrow. May kag sorrow kaguol. Nangutang kag TV, nangutang kag ref, nangutang kag salaset. Paron ang mga naningilay adlaw-adlaw sila with sorrow, dili na tinuod nga blessing. Kasi problema man ka, ano na ron, bayad na ron, tako na ka, asa ka mo, inawala. Dili na tinuod blessing. Ang tinuod nga blessing, walay labat sa ulo. Walay labat sa una-una. No, kung naaman kay giutang, pero siguraduhan nga gikan kay Lord, kami nakapod ni ginabayaran. Pero it was the Lord who told me, no, dito sa beach. Pero kabalo ka sa gihimo ni Lord because it was Him who told me nga balikan. Gi-provide niya ang amo ang bayronon. Muna yun ako, kampante ko nga no, Lord, ikaw nag-ingon, ikaw bayad, wala ka, ikaw mag-provide. Steward lang man ta. Nga nang problemahon man na nato. Kung tagaan taniyag mga blessing, ayaw problema ha. Halimbawa, sige kag motor, nangandoy ka nga makasakyanan. Tungod sa imong kakulang sa pagtuo, tungod sa imong katalawan, ngano tayo i-offer nga sakyanan kotse. Okay, kaya nimo. Kani 8,000 lang, 10,000 lang. Grabe barato ba oy. Pero sa imong katalawan, dili ko kay gasto kayo na gasolina, dili ko maintenance ana, dili ko kay daga. Ayaw nga no. Kung tagaan ka sa ginugsakyanan, i-provide mo niya ang iyong panggasolina. I-provide mo niya ang iyong pang-maintenance. And that was my experience. Nga no, kung tagaan ka sa ginugsakyanan, tagaan ko kanyang panggasolina. Alangan akong alsahon ang sakyanan. Alangan tuyudo na akong sakyanan. Dili mo eh. Anak, naagid ka sa mindset mo. No, sa una si pastor, dili gyud siya nasakyanan, dili gyud kay gasolina. Tinuod ang motor kaya ra nimo tubilan og 50. Pila na kaadlaw? Ang sakyanan. Kung 50 sa motor, ibalit sa sakyanan 500. Kada tubig 500, siguro tulong adlaw. Motor siguro ang 50 tulong adlaw, depende no. Pero usually ang anak. Karon, kung maguna-una na kas 500, kada tubig 500, grabe po oy. Ngano mo tubil kag 200, ikakabot yung patuan. Na unahan. Karon by faith. No, by faith. No, sugdan ni Lord og establish ang imong kinabuhi. Kung masettle na ka before the Lord. No, in Isaiah 41 verse 10. Ready, basa, Bisaya lang. Ready, start. Ano hinay naman mo dira? Ready, start. Amen. Moabot ba sa tuwa sa iyang kahadlok? Kahadlok sa gasto. Kahadlok kay Jonah, kahadlok kay Judith. Napa to? Kahadlok kay unsa? Kay mahadlok ko daw kay Han. Kisa na si Han, Dilihan. Dilihan. Nadugangan. Miss Judith raunta to si Jonah na napoy Han. Dilihan. Inyong saon man na. No, napatay kahadlok. Ang sabatong kahadlok. No, ingon ang Lord, ayaw kahadlok, kay maguban ako kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako mao ang imong Dios. Likunon og tabangan ko ikaw, panaligdan og luwason. Nganong mahadlok man ka? Kay walay apil diri sa saad ni Lord nga ako mubayad sa imong utang. Hadlo ka. Kaya wala man siyang saad. Ingon lang man niya. Likunon, tabangan, panaligdan, luwason. Huwag man siya ingon, ako'y mabayad sa imong utang. Hadlo ka. Bisag kabalo ka nga nakuban ang Diyos kanimo. Pero nga nang puno kagyapon sa kahadlok.
Nga naman. No? Unsa ba yung pinakikahadlukan? Grabe, no? Now, kani nga bersikulo nagapahatag karatong kasiguruhan nga dili na pasagdan ni Lord. Dili na niya pasagdan. Dili na niya biyaan nga murag mga ilo nga walay mama, walay papa. Dili na niya biyaan nga comfortless. Actually, dili jud kagustuhan sa Ginoo nga maglatagaw ka, nga wala kay tarong balay, nga sige lang kag pangapila, nga sige lang kag motor. Of course, kami gikan pag midira. Pero ako puputon jud sa Lord nga mahimo mahayahay kung kinabuhi. Amen. Kung na chance, di ba? Padakuan na to atong pagtuo. Padakuan na to atong pagsalig. Ikso na ko i-share. This is my personal testimony. Sa tinuod lang, sa una. Antod ka nung perdili na kayo. Gagastador. Kabaloy din na si pastor. Tanan, ihatag si people, madyan siya sa una mahatag. Basta, makalakaw na kayo ko, unsay tinahanglan, unsay makita, palit. Kung ano, wala na. Mapahuay ng balay, wala na ng kwarta. Maunay, abot na ko, kung saan na po na yung dala. Tagpila naman po na, kapuya, uy, kana pong mga ingana. Tapos, hangtod ginatunan ta ni Lord. I mean, gina-train ta ni Lord. Iksuon, dili sa tanang panahon, wala tay kwarta. Amen. Naay mga panahon na atay kwarta. Pero ang pangutana, giunsa na ito atong kwarta. Nalipay pa si Lord sa imong gigamitan sa imong kwarta. Di ba? Inignay kwarta, ala, dito shopping na yung Tanan Mall. Di pa matagbaw ito pagdabaw, Tanan Mall. Marble, Tanan Mall. I'm not saying mali na, pero unsa ba yun ang kabubuton ni Lord, ang kalipay ni Lord. Kabalo ka igsoon, before, grabe ang credit cards. Muna, pautang na yung mahangyo sa kuha, bisag, muna ay ihatag ko natural, dili ko mudawat kay, sige lang, okay lang. Bisag ko ako'y kwarta, mangutang ko kay, dali na lagi kaayo. Anak, pagkahuman, wala. Dali kay kumaluoy, dali anak niya naman po'y access. Makautang man utang ko no. Pero grabe, di-train yun, di-disiplina yun po ni Lord. Hanggang abot ang time, daghan na kayo nakautang. Pero ngayon ko, Lord, ikaw bayad, Lord ha. Kay Lord maningin, Lord, bayari to Lord ha. Kaya hindi ko gusto nga maguba akong kasing-kasing. Pero kung yung una-unaon, di ba? Ikaw ra gyapon ang nagdala sa kalautan, sa imong kalautan. Ngunang pulong sa Ginoo, ayaw palabi sa ka maayo. Ayaw pud palabi sa ka dautan. Usahay, Kristohanon, sobra ka maayo. Sometimes ganito na sayawa ang atong pagkamaayo. That's why kinahanglan ta discerning. Kinahanglan ta magkonsulta kay Lord. Ngayon ato sa imong balay, hilak-hilak. Ana. Daghan na kayo. Konsulta kay Lord, unsa man ni Lord. Di naman ako ihatag, Lord. Yes, even the amount. Bisag daghan pa kag kwarta. Unya kay, imo man ang kapital. Unya kay naman kay plano, ana. Kung unsa ingon ni Lord, mo tutumanan. Naapoy mga panahon nga ipahurot ni Lord. Simbahan ka, experience mo na nako. Nakahatag na kag tithe, nakahatag na kag offering, moingon si Lord. Ihatag na tanan, Lord. Budget na ko ni sa isa ka semana, Lord. Ihatag na tanan. Uubay. Pag ubay ni mo, makita ni mo, grabe. Extraordinary blessing. Pero kanang na'y magpakiluoy, pangutana kay Lord. Ayaw padala pirmi. Di ba? Ikot sa pulong sa Ginoo, kanina itong kasing-kasing malinlahon. Dali ka maluoy. Horot. Di ba? So, ana dyan, ang grabe ang mga ginaka-experience ni Lord. So, hantod nga, nawala na ito tanan. Karon, ko Lord, dili ko katigom ba? Kung saan po na ko pagtigom, kung naay tibuok, pa-change na yun. Kay kinahanglan na ako change, pero ni, kay parang na mga yun, gusto ka nito, dali na kayo, na 20, 50, 100. Kunya naman ko ati one time, nakoy 1,000. Kung napoy mga ano, ko Lord, amo po to, ko Lord, dili ko katigom, Lord ba? Siya nga nang dili makakatigom. Kay napoy ginahatang. Kung saan man Lord ko, kani ako na po rin pakambyuhan, di wala na yung nabilin. Ingon siya,
itago na ang 1,000 ba? Wala na ko'y kwarta. Gusto makakamagtigom. Gusto ta magtigom. I mean, naatay gusto. Unya mao'y kapuputo ni Lord, nagdepende sa ato ang kaugalingon. So, atong padayon nun, nana diri makita nato na. Now, to tell you, wala na tanan, wala, grabe na dyan ang gi-allow ni Lord ng mga tests and trials. Pero lately, nakaingon ko, makatigom man ito, no? Napaday isa. Katong sa credit card, wala na tanan, hawak tanan. Isa lang kabangko ang wala ko'y credit card. Bidio lang. Anak, mauna eh. Once, padakuan ka di, kanak tanan. Basta bidio lang wala ko. Karon, wala na. Kulo niya, naanad kag mindset o utang. Learn from this. Naanad kag mindset o utang. Bisag nakay kwarta, dili jud kay credit card lang jud kay swipe good ana. Social kunuhay, pero utang. Pero katong gikuha na to tanan ni Lord. Kabalo ka, gi-prove ni Lord. Kaya man din natong palit og cash. Pero naka-mindset lang yun ang utang. O dihatag gusto, i-break ni Lord. Kanang mindsetting nato nga mali. Kanang mindsetting nato nga dala diri sa kalibutan. Amen. Kaya yun nato kapalit og cash. Pero nga nung hilig yun ang utang. Then later on, kaya yun nato magtigong. Kaya yun mo makasave. Pero nga nung hilig yun ka, sige gasto. Igsoon, that is my own experience. Naunsa ba ang imong problema? Kabalo ko kasagaran sa problema. Kung dili kwarta, relationship. Naara na diha. Ang pinaka grabe nga problema. Learn from that. So kung si Lord Jude ang imong tumanon, si Lord Jude ang imong kanunay nga anang istoryahon ba? I-allow ni Lord kwaon tanan-tanan nga nahibilin. Bisag piso. Wa pa mo ka-experience? Bisag piso, wala na. Experience na mo na sa una. Ang daghan pag-scam-scam. Kabalo ka, di-allow ni Lord, ibukbuk ka tanan, iabutan ng tanan. Kaya no, napatibahid sa mga unsettled things. Maybe napakay mga dapat isettle ato kay Lord. Maybe napakay utang ato kay Lord. Next, actually part 1 pa niya, napatay part 2. Maybe naapat yung mga di mag-iabon ni Lord. Kay gusto niya, i-prepare ka sa mas dako pa nga panalangin. I-prepare ka sa mas maayo pa nga mga butang sa inyong kinabuhi. Nawala imong minahal, di kuhag lain. Pasalamat ka, i-prepare ka ni Lord sa mas maayo pa. Amen. Rugo may naka-amin din. Katong mga gibulagan, gibiyaan, ay mong kagol. Gandaman mo sa Ginoo, mas maayo pa. Amen. Ayaw ipugusin mo kaugalingon. Na the best di prepare si Lord. No, sa atong mga sitwasyon, always think positive. No? Na i-prepare si Lord. Pero ang gusto ni Lord sa iyang paghatag niya anak kanimo, you are already a right person. Prepare ka na. Imong heart, dili na siya mahimong kakompetensya ni Lord sa imong kinabuhi. Nga naman, of course, number 1 na si Lord. Tungod sa mga grabe nga mga problema ni abot, number 1 na si Lord. Sa una kay number 2 lang man, kung dili number 3. Nga na. So gusto dyan ni Lord siya number 1. Kana imong asawa, imong bana, number 2 lang na. Wala ni amin, no? Amen? Always si Lord dyan ang number 1. Now, every Christian needs divine elevation. Matapos sa kakristohanon na kinahanglan taog, langit nun nga pag-uswag. Dili lang ka uswag sa imong kaalam o kahibalo sa spiritual nga butang. Dili lang ka uswag sa imong lawas, nga imbis pataas, pakilid. Dili lang ka uswag sa physical. Dili lang ka uswag sa panalangin. Pero muuswag ka sa tanan na espiritu sa imong kinabuhi. Amen. Dili gusto si Lord nga niuswag ka sa kwarta, lagi niuswag ka sa kwarta, pero kumusta imong spiritual life? Okay? Niuswag ka sa imong physical or sa material. That's why kwaon ni Lord. Kaya gusto niya ihatag sa imo ang pinaka-the best. No? Nga mahimo na kang perfect sa iyang tubangan. Wala may perfect, pero we are into process of perfection. Amen. Amen.
That's why gi-allow na ni Lord tanan. Ayaw na kalain, ayaw na kayo, of course, human as we are, naagyot ay kasakit, kwarta na unta, naging bato pa. Usahay mga ingana ba? Kwarta na unta, naging bato pa. O mga ingana, pero sige lang, kwarta lang na. Ang importante, naapa ka. Amen! Ang importante, buhi pa ta. Samtang may kinabuhi. Naa si Lord. No? Dilit na niya pasagdan. Now, it is why you see the prayer for God to settle you suddenly. No, gusto jud ni Lord. Siya mismo, no? Balik ta tong sa 1, itong first verse na to. Awhagon ko kamo, pag narika na ako, no, makig-settle ta kay Lord, ingon siya. No? Come now, let us settle the matter, says the Lord. Kasi gusto kanyang panalangin. More than you can ever think or imagine. Pero, tungod kay napa kay mga butang, nga wala na mo gisettle sa iyaha. Maunang rason. Maunang babag. Gustuhon man niya, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo, dili siya bubugkamot, nga dili makahatag sa imong panginahanglan, dili siya butang, dili kakita, dili siya bungol, nga dili makabati. Pero ang imuhang unsettled issues kay Lord, maoy na imong babag. To live a good life, then you must experience a divine encounter. Now, kung masettle na lang imo na usbon ang dagan sa imong kinabuhi, priority na nimo si Lord, diha ma-experience nimo ang divine encounter. Now, igsuon, ang divine encounter dili lang ginabuhat nato diri sa church. That is the first maybe divine encounter nga atong experience, especially sa wala pa na sa Ginoo. Pero sa mga Kristohanon, sa mga anak na sa Ginoo, everyday pwede ka magkaroon of divine encounter with the Lord. Amen. It was the Lord who revealed to me that our divine encounter with God will continue in our daily living for Him. Dili lang ng 3 days na ito ka divine encounter. No, after that, pwede everyday. Depende kay Lord. Depende po sa ato pa. Amen. Now, what are the requirements for divine settlement? Kinsa gusto ma-settle before the Lord? Amen. Amen. Unsa man ang requirements? So number 1, determination. Gusto ba jud ka mabayad sa imong utang? Kinahanglan determinado jud ka. Lord, mabayad ko sa imong utang, Lord. Pila imong utang? Yung ani, ano po dyan ka, Lord, yung saan ako pagbayad, Lord, yung saan kulang man, Lord. Short man pirmi, pinakapaborito sa mga asawa. Short. Sharon na po, no, short. Kano sama dyan ang magpantalon? Short. No? Even gani ang sa tights, di nakahatag, kaya nga naman, short. Ang para sa Ginoo, samot na jud na ka short. Sa sunod, mag-brief na lang jud na. Igsuon, ayaw jud kawati si Lord. Siya ang tag-iya sa kanan. Kanay mong negosyo, kanay mong trabaho, kanay mong kusog, imong kinabuhi, gika na kay Lord. No? Now, determination. Lord, sugod karon maging faithful na jud ko, Lord, sa imuha, Lord. Maging faithful na jud ko, Lord, maadto sa akong care group. Lord, mo bisita na jud ko sa akong disciple. Lord, mo share na jud ko sa imuhang word. Lord, maging faithful na dyan ko, Lord, na dili na dyan ko magpa-late, inigsimba, Lord. Lord, kinahanglan wala pa yung praise and worship, maabot na dyan ko sa simbahan. Determination. Amen. Kung gusto kag-change, may tapos sa imong kinabuhi, determination. Unsa ba yung gusto mahitabo? Now, determination is a master key to success. No? Sama sa mga athlete, gusto na sa makadaog. Naas na determination, kinahanglan ako ning himuon kay para jud. Naas sila'y gusto. Determination. 1 Corinthians chapter 9, 24 to 25. Okay, palihog, basa. Bisaya lang, Bisaya. Ready? Start.
Okay, dali lang. Sa kalibutan, grabe ka determinado ang mga athlete, ang mga boksingero, mga runner, tanan yang gihimo kay tungod na siya giapas. Kabalo kang siyang giapas? Katulad yung trophy nga mapalit lang gud og 300. Pero mao jud to tanan yang gihimo para maangkon natin ang trophy. Now sa mga estudyante, grabe pa rin kamot, study, grabe. Ang uban, mangupya pa, para di lang yung mabagsak. Karon, sa giapas, katulad yung medal, ng tag 30 pesos ra. Tag 50 pesos, puro karon nagtaas na. Pero grabe nagpaningkamot. Amen? Grabe paningkamot. Tanan, himuon. Usahay sa sa parents, din ako sugot dili kay study ko kay nakoy quiz, nakoy exam, mupasa ko ang giapas ka para yung medal nga tag 30 pesos. Kita ninyo? Di ba tinuod? Di ba tinuod? Muna usahay. Grabe. Muanak ko sa kumana. Sa una. Unsan yung gusto medal? Palitan tamog na pulo ka tuok. Tumana na akong sugo. Pwede naman butang mo palit, no? Sorry ha, kaya ako ang manggod ka ng dili pa permanent content. Okay, now, nga usahay ba isipagod sa kalibutan, muraratag. Basta, naningkamot ka para sa butang sa kalibutan. Nga mawala raw niya, pila rin dili. Pero imong effort, imong grabe, sakripisyo, tanan-tanan. Pwede po, nga grabe ka ng mga saan trabaho, call center, agent. Grabe kayo ng trabaho. Diba? Bentanan, saan sa trabaho? Google, wala na yung panahon matulog, wala na yung panahon magpahulay. Diba? Pero pag abot sa panahon, nakatigong nagdagang kwarta, nagsakit, kulang pa, itigong mga kwarta, ibayad sa ospital. Reality? Diba? Reality? Na gusto sa Ginoo, no? Nga mabuhi ka nga, kanang walay pressure. Pero kingon bitaw siya, agihimo daw ta niya, ngayano lang. Pero kita na daw nagpalisod-lisod sa atong kaugalingon. Amen? Amen ba? Amen. Now, 1 Corinthians chapter 9, verse 26 to 27. Padayon. Ready? Start. Kung ipantong ko kini, o nabili ako isalik akong awag sa uban. Amen. Grabe no, kinahanglan gimanso, gidisiplina, gipanton. Kung imong tanawon, nagahimo ang uban ni anak sa kalibutan. Pero kita nagdagan ta, dili lang para sa kalibutan. So all the more, kinahanglan nato ang determination. Gusto makakamatog langit? Kisa gusto matog langit? Amen. So number 1, determination. Gusto makaka-bless ni Lord? Amen. So number 1, determination. So naadjug kay himuon. Dili lang ng ana maisi-isi lang. No. It explains that as you're striving to run a race to the finish line, determination is the belief that keeps you focused despite the challenges around you. Bisan pagpugna ni mama, pugna ni papa, bisan grabe pagsulay, bisan kuway kwarta, pero kay determinado ka. Lord, in love ka kay Lord, determinado kaayo ka, nangita ka kay Lord, walay makababaw. Amen. Gusto ka matog langit, walay makababaw. Himuon mo ang tanan kasi determinado ka. No, halimbawa ni mga tentasyon dira. No, labi na kung sa imuhang naandan nga buhaton sa una di akong katintalon. Nibiya ka kag sigarilyo, karon ako si panigarilyo dira. Unya, hasu-asuhan pa ka. Pero determinado na jud ka nga muundang ako dili na ko ana. Kay sakit na yung baga. Ang uban ko tinanay gibati, undang na. How much more kung nana ka sa Ginoo? Bisag wa pa kay gibati. Tintalon jud ka, pero kung determinado jud ka magbago, determinado jud ka nga dili na ka mobalik sa dati. Bisan pagpaso-asuhan kanina. Amen. Wala na nay mahimo. Determinado ka pero uban sa tabang
sa balang Espiritu Santo. No? Ang Ginoo gyud. Ang Ginoo gyud kung halimbawa murag maglisod na ka, Lord, kaabang. Namang. No, kinahanglan lang jud number 1, determinado ka. Kaya kung dili ka determinado, lisod pa. Kung naa ka sa unbeliever po ka, bidyoki po ka, tas naana po ka sa Kristohanon po ka, kanta worship po ka. Kinahanglan determinado ka. Asa ka maabot, no? Bisag sa mga dalaga, bisag libutan pa kag mga lalaki, for as long dili lang ka ripon, walay makahilabot sa imo. Amen. Kung determinado jud ka, nga dili jud ka, walay mahimong lalaki. Maliban lang kung kulatahon ka, kung ripon ka. Amen. Kung determinado ka. Christianity does not exempt you from facing stumbling blocks. The school of life requires you to study in pain to move to the next level. Now, sa kalibutan daw, para ka mo angat, para ka maabot sa another level, kinahanglan ka magtuon og maayo, mag-study og maayo. Di ba sa eskwelahan? Tunan, ipasa nimo tanan, requirements, assignments, projects, walang tulugan, grabe kaayo. Kasi gusto ka mo graduate. Labi na mga graduating students. Amen? Grabe kayo mga requirements, grabe kayo mga thesis, unsa ka na dira. Pero tungod kay gusto nyo ka mo graduate, himuon ni mo tanan, magsakripisyo ka tanan-tanan para mahimo nimo ang dapat himuon. O makapasa ka, maadto na ka sa another level. Amen. Same with sa Kristohanon. Kung napulaan na ka sa imong sitwasyon, kung wala na ka nalipay sa imong sitwasyon, then go to another level. Gusto gyud ni Lord mo angat ka, mo angat ta sa atong kinabuhi. Pero, nanapod si Pero, no? Pero, kinahanglan ka mo sacrifice. Kinahanglan ka makig-settle kay Lord. Kinahanglan ka na kay determination. Kinahanglan mo imuon unsa ang kabubuton ni Lord para iangat ka niya sa another level. Amen. Kung ano gani sa eskwelahan, kaya nimo magpulaw. Kung ano sa eskwelahan, kaya nimo mo antos. Kaya nimo mo bayad og internet para nalang kay connection. Nganong kay Lord, dili nimo mahimo ang paraan. Amen. Amen ba? Wala naman yun. Napa mo dila? Amen. Now, when giving up seems like the best option, the determination will keep you on track. Kung maabot naman mo daw sa imong kinabuhi, kung gusto na ka mo surrender, ambiyaran ako niya akong mga anak, ma-abroad na ko, pigado na kayo, hina kay income sa ilang papa, ma-abroad na ko. Bisan-unsa na mahuna-hunaan nato usahay, di ba? Mano na ko, kanang manarbaho na ko. Manaabyaran ako niya akong bana, sige lang bisyo, dakan kay bisyo. Kanang bisan-unsa na lang ba? Kung maabot daw na ang mga negative sa muna-muna, no? Pero kung naa daw kay determination, maunay makapugong. Halimbawa, naa kay core values sa imong kinabuhi nga, kinahanglan buo imong pamilya. Kinahanglan imong mga anak na ay madak-an nga papa. So, dili dyan mo ialam. Amen. Bisag grabe na imong kalagot, grabe na imong gibati ang kasakit, pero naa kay determinasyon. Nasabda na to? Nakakay determinasyon maunay makapugong. Halimbawa sa Christian life nato, gusto na mundang na ako sa ministry, dili na ko, kapoy na kaayo. Ngayon, kinahanglan, pangitawon sa na ako akong kaugalingon dito sa gawas. Familiar? Pangitawon sa na ako akong sarili, nga, nawala, dahil ka. Pangitawon pa man ka ni imnimoy mong kaugalingon. Okay. Now, kung anak daw, kung wala kay determinasyon, mawala dyan ka. Pero kung na kay determination, labi na i-convict ka ni Lord, gusto ka mo ano kay Lord, gusto ka mo sunod kay Lord, gusto ka mo adto sa iyang kahimayaan. So, mabalik dyan ka. Maunay mo keep you on track na mabalik na dyan ka sa tiilan ni Lord. Kay naa kay determinasyon. Amen. Kung ang imong determinasyon, makaayo, no? Makalipay, mahimaya ang Lord. So, bisag unsa pa na negative, usahay, di ba, sa uban, makauna-una, magpakamatay na siguro ko, kay ngani-ngana. So, dapat mga nabatian,
itong previous nga na nagpamatay, nagtuo siya na sulbad yung problema. No? Apan wa siya kahibalo, sinugdanan sa iyang problema ang ikaduhang kamatayo, ang ikaduhang kinabuhi rado. Luoy kaayo. No, number 2. Unsang number 1? Determination. Number 2, complete dependence on God. So the mistake many Christians make is running out of faith. Christians make a mistake of losing trust in God during their tough times. So kasagaran daw sa mali sa Kristohanon, kay kung maabot ang grabe nga kalisod, grabe nga problema, grabe nga kawaladon, no? Grabe nga pag-uyog sa kinabuhi. Mawad-an na silang pagtuo. Mawad-an na silang pagsalod. Now, Mark chapter 4, 35 to 41. Taas-taas ni siya. Okay, basa, paspas ha? Ready, dungan, ready, start. Okay, 37. Unya, ihulog. Amen. Kung imong tanawon ni ining panahon na, ang iyang mga disipulo wala pagyud kompleto nakaila kay Jesus. Amen. Say with us. Kung grabe ng bagyo, balod, hapit na malunod, imong pamina, wa na'y bugas, nagkaon ka pa lang, wa na'y bugas ang imong sudlanan, maghuna-una na ka, mapas mo na miani. Pas mo na din miani. So sila na ate another verse nga, mga matay na kita. Na pinuban, mga lunod na kita, wa pagani. Nasudlan ka lang galing tubig. Di ba? Then, sa ihimo nga milagro ni Jesus, sila nagpangutan, ay kinsam na siya. Dugay na si tawag magtutudlo. Pero wala sila nakaila. Igsoon. Nakaila na bagyod ka sa imong Diyos. Nakaila na bagyod ka sa tinun-anay sa imong gisimba. That He is able na musulbad sa tanan imong problema. Basi sama sa mga apostolis. No? Matingala ka gyapon. Igsoon. Gusto ni Lord magpaila-ila ka nimo. Magpaila-ila ka nato. Nga siya ang gamhanan sa tanang gamhanan. Siya ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ug walay malisod alang kaniya. Amen. Now, naging the best decision to make while in the storm of life may be to sleep and relax. Kung sa game ni Jesus, ayoko na, wato siya kay balong na ay unos. Sasakayan di ka katulog, maganaana, malipong magani ka, di ba? Kung magigda ka, di ka katulog. Grabe na gud ang unos, grabe ng bagyo. Pero kung sa hindi mo ni Jesus, natulog mo na siya. Ingaana ang gusto ni Lord. Nga sa panahon sa grabe ni mong problema, nga dili ni mo kaya, relax. Hindi mo kauban, relax. Matulog. Mag-relax. Nga nang imo man yung kaya o nandili makaya. Nga naman dili mong sulbaro nandili makaya. Pasap ni si Lord. Siya tulog-tulog. Dili siya tulog-tulog. Wala man yung nagtulog. Wala man sa lingon, nagtulog-tulog lang ni si Jesus. Ay, wala sa lingon. Natulog. Relax. Pero human as we are, kasagaran mataranta. Kasagaran lakaw di ngadto la. Asa makautang, lingi sa likod, lingi sa wana, lingi sa tuo. Daagan diri, daagan ngadto.
Jesus, natulog lang siya sa panahon nga grabing bagyo, grabing unos. Ang iyang mga tinunan, hala, sige na siguro ito, birahanay sa pisi, kanang mga nakakiglawod. No? Birahanay sa pisi, at ito limas diri, hala, sa kansahon na lang nila siguro. Si Jesus, natulog lang. Unya pagkahuman, gipukaw nila, unya gipahunong lang ni Jesus, sila pa'y kasabaan. Dili kasaba, pero pagkagamay sa inyong pagtuo. Di ba? Pero wag na, muna-muna na nila. Ingon doon sila nga mga matay na kita, mga lunod na kita. Pero si Jesus natulog lang. Pero kasagaran sa mga Kristohanon, mas gusto yun na makarantar kaysa mag-relax. Amen. Ang gusto na ni Lord, relax. Itulog. Pag matanin mo lang, ipakaimuhang paminaw. Diba? Tawhay kayo mo huna. Tawhay kayo mo kasing-kasing. Pero sige kang kataranta, di ka katulog. Diba? Ma-stress ka pa. Masapot ka pa. Ano man isa? Makaintindi man ka mo, no? Maakig ka pagid. Maakig ka. Bisan sino na lang. Patiran mo ang ido. Patiran mo ang koreng. Kaya naakig ka. Kaya na-pressure ka na gid. Para sa mga taga-takulong. Di ba? Pressure. Ayaw. Unsa dapat himon? Relax. Abot na si Juna. Abot na si Judith. Abot na si Han. Unsa himon? Relax. Para paka na to si Lord. Sabi. No? Inaana diyan. Kaya dili gusto si Lord ma-pressure ka. Dili gusto ni Lord ma-stress ka. Have faith. Himuha unsa ba yang gihimo? Kipahunong niya, di ba? Hunong. Ana lang man siya. Kaso kita, dili ta kahibalon sa atong himuon. Declaration. Lord, halimbawa, imong problema kwarta. Lord, I declare, imong ipadala ka nako ang mga kwarta, Lord, nga bisan asa nga dapat imong ihatod diri ka namo sa among panimalay. Declare. Kung sa una ni Lord, problema na niya. Basta ikaw, i-declare. Dili na nimo problema. I-declare ka. Iyan na ng problema kung sa una niya, di ba? Lord, ang tanan nga wala, imong ilisan, labaw pa, parehas kayo nag-home. Amen? Basta ako, mga lagad, mga tinudaanan nimo. Kung sa una niya, problema na niya. Amen? Dili na nimo problema. Basta i-declare ka. Si Jesus, yan ang magpahunong. Nagsakit-sakit pa ba siya? Simple lang kayo. Hangin, hunong. Ana lang yun. Pero kita, imbisi muna to ang pinakasimple. Natarantar na ta, dagandagan na ta, halawa na. No? Are we learning? Yes! Praise God. God is in control. Amen. Of all your challenges. Amen. Yakan po na itong kasing-kasing. Dali ra kaayo makulbaan. Dali kayo mahadlok. Dali kayo makuyawan. Diba? Dali ra kaayo. Nalagay manukto. Kalamaw na na. Mauna dyan naman nilon. Kulbaan na. Dili na yung mauna. Kuyapan na ka. Dugangan ang problema. No? So, napo ko'y na-learn sa movie nga katong The Three Idiots. All is well. All is well. All is well. Kaya kanina daw itong kasing-kasing, mao'y number 1. Dali makulbaan kay Perti matong isuga ilang ng professor. All is well. All is well. Mong kasing-kasing. Kaya kanina ko na makulbaan, kanyang mahadlok, kanyang mataranta. Huwag mo ni hinungdan na ang tanan mo nga lawas, mukurog ka, maano na ka. So kaning kasing-kasing, all is well. Okay lang. Kung sa Bisaya pa, okay lang. Okay lang. Walang problema, okay lang. Okay. Ang heart mo ba, okay lang. Hindi nakalearn ng pagbuana. So, ingana, kinahanglan na ito ngayon ako ang kaugalingon. No? Now, God is in control of all your challenges. In the storm, do not lose faith.
God is more than capable to settle things, to settle you. Amen. Number 3, discipline. Divine help only gets to Christians who have self-discipline. Now, kung gusto daw ta nga langit nun nga tabang, langit nun nga pag-uswag, langit nun nga mga milagro, no? Nga ang Diyos lang dyan makahimo. Kini mahitabo lamang sa mga Kristohanon nga adunay disiplina. Amen. Nahilo man kadali. Gusto ka mamayat? Unsay kinahanglan? Discipline. Dali discipline, no? Bayat man dyan na itong istutan, no? Okay. Discipline. Tanan. Nga ano daw kinahanglan niyo mag-discipline. Now, an affirmation of discipline is a key for receiving divine assistance. So kung na daw kay disiplina, makadawat yung ka panalangin. Mao daw na susi, no? Nga madawat nimo ang langit nun nga panalangin. Halimbawa, na nag-away sa imo, gatuan ka, giduro-duro yung ka, ikaw, di nakaingon, mga makumbana, bigyan ko, kay ikaw hinundan, mga nga na, magsampo lang. Karon, kung sa'yo mong himoon, ikaw Kristohanon, ha? Kung wala kay self-discipline, nag-istorya pa lang siya, kumot na nito siya. Diba? Wala kay self-discipline. Pero kung na kay self-discipline, kaya nimo ang tuson, kaya nimo ang kailog, kaya nimo siya pasensyahan. Kung dili na nimo makaya, I suggest, para di ka makasala, biyai, dagan, para dili ka makasala, kay kung dili, basi unsa kay mahimo, diba? Now, pinaagi ni anak na nilikay ka, or wala nimo kitagad, ang dili mayong nagibot sa imo, ang Diyos mo ay maluoy nimo. Ang Diyos mo ay amo panalangin nimo. Ang Diyos mo ay mo defend nimo. Amen. Pero kung ikaw mo depend kasi mo sa, di ba na usay mag-away pa sa Facebook, di ba? Ikaw ana sahay nag-usay sila diri nag-away naman sa Facebook. Kung kusog ka mo depend sa imong sarili ba nga, ay dili nga ni anak, gusto nimo imong limpyo ang imong kaugalingon. Dili na ka-defend ni Lord. Kaya ikaw mismo nag-defend naman kasi imong sarili, defend ka ng imong gi-protectionan. So gusto ni Lord, sige lang. Allow God, no, nga mag-move sa atong kinabuhi. So discipline. 2 Timothy 1:7. Kaliyog basa, Bisaya. Amen. Kung kabalo ka magpugong sa imong kaugalingon, kana gikan sa Espiritu sa Dios. Kung dili ka kapugong sa imong kaugalingon, that means dili pa full ang Espiritu sa Dios nga naa nimo. Imo pa ng kaugalingon ang makita. Okay? Unsa ta sa una, no? Kay gigamhan ta sa dotang Espiritu, duha naman ka klase, good spirit, bad spirit, Holy Spirit, bad spirit. So, diyan mo makita. Pero mao na imong pangayoon, mao na akong pangayoon kanunay, Lord, tabangi ko pagpugong sa kaugalingon. Even ako dugay kay na nako na breakthrough. Hantod nga niabot ang time nga mulakaw ko. Di ba usahay may conflict, makasulti ka, sakit. Unya nabi usahay nga kung makasugod na kag istorya dili na nimo maundang. Hala, grabe ang yawa. Mas maayo pa mulayo ka. Ako mulayo ko. Dito ihilak na ko kay Lord ako mga kalago. Lord, ano. Yung ako ma-review ko. I rebuke in the mighty name of Jesus Christ. Akong kina-review, kani kasuko, kani kalagot, kani kahingupos. Mga anak, lagod, mga dokta mo na muna in the mighty name of Jesus. Anak, hilak ka sa ginubana. Humano, di anak ka. Balik ka dito. Katawa-katawa na ka. Kung wala ka ni hawa, imbis isa lang imong gikalagutan. Ang isa madamay, pati koring, pati mga, di ba? Perting luya, kung dito ila Sister Virginia, perti na bang nakanak koring dito, awang ka rin madamay. Kag mga ido, pagid. Pato pagid. Damay. Di ba? So kung wala kay self-control. So kinahanglan dyan self-control. Now, unsa gingon sa Salmo?
128 verse 2. Sige. Ang sabi ngon, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Now, sa atong kinabuhi, okay, ang atuang sa dawag ani, ang atuang paningkamot, God does not settle alin si Christian. Paminaw, dili ka i-bless. Dili ka muswag kung tapulan ka. Kung tapulan ka. Sorry, but that is the reality. Ingon niya diri, ikaw malipay sa mga sa bunga sa imong kahago. Kinahanglan jud na maghago, babae o lalaki. Kinahanglan na jud tay himuon. Physical man, spiritual, tanan. Para ta makadawat og balos. Kung nagtrabaho ka, makadawat kag sweldo. Kung nagnegosyo ka, makadawat kag ginansya. Kung nag-alagad ka, makadawat kag panalangin nga dili mabayaran og kwarta. Amen. Siguro kung nakay kwarta sa trabaho, gikan sa trabaho sa negosyo, makapalit kag mga butang nga gusto nimo. Pero kung nag-alagad ka diha sa Ginoo, ang imong fruit of labor, dili mabayaran og kwarta. Nga naman na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang gugma, na ang contentment, o ang abundance. Wala kay daghang kwarta pero abundance. Bisag asa ka makakaon ka, bisag asa ka makakaon, bisag asa na ipadala. Pagabot mo sa imong balay, daghan lang gyapon kag pagkaon. Kay kugihan ka. Kugihan ka mamuha. Dili ka pasagdan ni Lord. Now, disciplined people know the success requires hard work and perseverance. So, katulad ng mga disiplinadong nga tao, kahit balus sila na para ka nga ang success sa kinabuhi, ang pag-uswag sa kinabuhi, nagkinahanglan trabaho, nagkinahanglan perseverance, mapadayunon nga pagsakripisyo o pagtrabaho. The solution to your problem may be for you to wait for a little or apply a different strategy. So sa ato ng problema, maybe, minsan direo, muhulat ka o panahon. Hantod ka na sa ihatag ni Lord. Or maybe you will make another strategy. No, ask the Lord for it. Lord, unsa kong himuon? Lord, unsa kong himuon? Nga para makabayad ako sa tanan akong mga utang. Okay, naihatag si Lord. Naipamaagi. Karon, Lord, unsa akong himuon? Para dili na jud ko makautang. Para wala na Judith, wala na Juna, wala na Han sa akong kinabuhi. Ikaw na lang akong asawa, ikaw na lang akong bana. Lord, unsa akong himuon? So, tampo. It might be si Lord maghatag og mga strategy. Pamaagi. Ampo. Lord, unsa akong himuon para makatukod na kog sarili na kong balay. Ay, makapalit sa day kog lote. Kaya dili pwede magtukod kung wala ko'y lote. Lord, unsa akong himuon? Strategy. No? Sa mga wala pa nagminyo, ang gusto na dyan magminyo, Lord, tabang. Akong edad, Lord, mo lampas na sa thermometer. Mo lampas na sa kalendaryo, tabang. Kalendaryo na yung una ng thermometer. Naapay, barometer. Hanto na sa barometer. Ha? Dako na kayo. Naapay kiluhan. Hantod, 100 pila na ka, no? Naapay 60 kilos na nila. So naapa. Lord, tabang. Unsa man. No, ang imong kabubuton. Unsa akong himuon, Lord. Pero mas the best jud, hulat kay Lord. Ayaw sa imong pamaagi. No? Hulat kay Lord. Now, katong nga verse nga itong gibasa, this is your assurance of receiving divine settlement through discipline. Halimbawa, gusto kang mag-settle kay Lord, Lord, sa ilo ako, Lord, nagahimo pa dyan ko ani, Lord ba, ingani, nakasala pa dyan ko, Lord, ingani. So, saan kinahanglan mo? Discipline. So, kung determinado dyan ka, mamasettle ka before the Lord, you need discipline. Amen. Isa naman, actually, ang dili lang nato settle kay Lord, isa naman, sala. Sala, sin of commission. Nakahimo ka o butang na dili gusto ni Lord, nagibawal ni Lord. O sin of omission. Yung kag omission, omit.
Gisugo ka ni Lord, pero wala ka ni tuman. So maulang man na ang gusto ni Lord ipasettle sa ato. No? Now, number 4, righteous living. Righteous living is the identity of every real Christian. The privilege of a divine settlement is only accessible to born-again Christians. Magmamasettle ta before the Lord, madawat nato ang divine establishment sa atong kinabuhi. No, ang pag-angat sa atong kinabuhi kung we are righteous before the Lord. Magkinabuhi tang mataron, magkinabuhi tang sumala sa kabubuton ni Lord. Now, failure to build a healthy relationship with God will deny you of divine establishment of your life. Now, kung ma-fail daw ka, mapakyas daw ka, nga mo-build og healthy relationship kay Lord, kay mas gi-build nimo ang imuhang negosyo, mas gi-build nimo ang imuhang trabaho, mas gi-build nimo ang imong relasyon sa imong minahal. Wala na nimo gi-build ang imong relasyon kay Lord. Now, kung mapakyas daw ka sa imong pag-build sa imong relasyon, maayo nga relasyon kay Lord, then dili mahitabo sa imong kinabuhi ang divine establishment. Na-establishment po siguro sa imo kaya kamot man ka, pero dili siya divine. Nagets na to? Ano lang siya? Tawhanon lang siya ng establishment. Makita karon, pero ang katapusan ni ana mga pagmahay. But when you say divine establishment, iangat ka ni Lord hinay-hinay, pero ang imong kinabuhi o kinaunsa man na ka sa kamot sa Ginoo. Walay pagmahay sa kaulahian. Amen. Amen. Number 5, last. Strength by the Holy Spirit. There are overwhelming complications that would leave you hopeless. So sa ato ng kinabuhi na mga komplikado nga panghitabo o situation nga muhatak sa tuaog ka ng walay paglaon. At this stage, nobody will be able to relate to your pain. Giving up may be the imminent. When we say imminent, happening very soon. So sa ato ng kinabuhi na mga panghitabo nga mga sakit nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. No? Tapos makapil ta wala na paglaon. Sa imong paminaw, murag dili na dito mabalik, no? Sa imong nauna, mabalik pa kahato. May mga tanang sa ako, mabalik pa kahato ang Ginoo na nasalo. Pero kung dili naman tumabalik sa katong gyapon nga tao or kumpanya or whatever, for sure, ibalik ni Lord sa lahi na pud nga pamaagi. Amen! Ang tanan na mawala, ang tanan gikawat, ibalik ni Lord. Sobra-sobra. Kung nasettle ka na before the Lord. Kung napasara na nato ni tanan ng mga requirements. Buhat chapter 1, verse 17 to 18. Kaya usahay, ang pinaka-the best na himungon sa tao pag-give up. So, we have to learn from this. Okay? Palihog basa, Bisaya. Ready, start. Grabe ka, igsoon. Kung kita mapabilin nga unsettled before the Lord. Si Judas, gamay na ito yung problema. Settlement magyapon. Amen? Pareho sila nakasala ni Pedro. Diba? Si Pedro, gipanghimakak niya si Isa 3 times. Siya, nakasala po. Pero si Pedro nakiksettle before the Lord. Amen. Nangani siya pasaylo, gi-restore siya ni Lord, o gigamit pa siya sa daghan pang buluhaton. Si Judas, unsay kulang sa iyaha? Settlement. Wala siya nangayong pasaylo. Mas gipili niya ang palayo. Igsoon. Kung pilion nimo ang pagundang, kung pilion nimo ang palayo, posible. Unsa nahitabo kay Judas, maupod mahitabo kanimo. Naanay mga revelation din
nga nadisgrasya sa motor, na revelation din nga nakita nga kanang mga namatay, kanang mga anak. God, actually, God, our God is really a living God. Ga-istorya siya, ga-warning siya. Kung makabati lang mo sa mga sa intercession, ga-warning siya, ga-istorya siya. Kami po, kung saan na among mabatian, labi na specific na naing tao, i-mention, ipakita, among istorya ko ng mga tao. Kaya para mawarningan. Diri sa church, ginawarningan dyan ka ni Lord. Palangga kayo ka ni Lord. Amen. Kung makita ni Lord, hinay na kagpalayot. Kita wala kahibalo kay physically makita nato. Pero si Lord nakahibalo. Nga physically alive ka lang. Pero spiritually hinay-hinay na kagkamatay. O gina-reveal ni Lord sa intercession. O ayaw kakasuko kung i-reveal ni Lord sa intercession. Ayaw kasuko sa tao mag-revealan. Kaya ikaw lang siya gigamit ni Lord. Dapat ka magpasalamat kung ikaw to. Nga nung palangga ka ni Lord. Dili gusto ni Lord na mawala ka. Dili man ta nakahibalo sa matag usa kung sa ginabuhat nato. Pero si Lord nasayod sa tanan. And because we are one big family, gina-reveal ni Lord sa matag usa. Kay para matabangan. Amen. Matabangan sa pag-ampo. Masultihan, mawarningan. Kay gusto dyan ni Lord, divine settlement. Makiksettle ta before the Lord. Unsa man na ang nasa mong kasing-kasing. Unsa man na imong gibati. Unsa man na imong problema. Unsa naka-pressure sa imuha. Settle it before the Lord. Istorya ha si Lord. Nahiubos ka ba? Nalain ka ba? Nasakitan ka ba? Nakasala ka ba? Settle it before the Lord. No, kung naamay dinaalaw si Lord ng mga panghitabo, allow it. Ang importante, ayaw ka buhig kay Lord. Padayon ka gunit kay Lord. Kaya anaalang ka niya ang imong kaugmaon. Anaalang ka niya ang imong kinabuhi. Anaalang ka niya ang tanan. Tanan imong gikinahanglan. Tanan imong gipangandoy sa kinabuhi. Naalang niya. Ang lisod kung mabiyak ka. Let us learn from this. Kang Judas. Unsa lang iyang kulang settlement. Bisan unsa kadako sa atong sala, kaya tapasaylo ni Lord. Amen. Kung mangayot tapasaylo. Unsa ang sala nga dili mapasaylo ni Lord? Ang sala nga wala nimo ipangayuag pasaylo. Pero bisan pa. Bisan di pa ka moingon, kabalo na si Lord sa imong kasing-kasing. Kabalo na si Lord sa imong pagduol. Pagkanta, paghila, kabalo na si Lord unsa ang nasa imong kasing-kasing. Amen. Problems in life or struggles in life may make you ang ato ng mga problema, ato mga kalisdanan, mga struggle sa kinabuhi, pwede mo break sa ato. Ma-stress ka, no, may maano na ka, sa kandi ang dili ka tulog sa tawagan na insomnia na ka. Ayaw lang ma-amnesia. Insomnia na ka, di nakakatulog, no? Ang lisod kung ma-amnesia nga dili jud kakailaw. Okay? Daghan pwede mo guba sa imong lawas. Muguba sa imong una-una. Nakatry na pa mo matulog, nakaapoy na kay lami na kay ipiyong inyong mata. Kaapoy na gid rin yung utok. Galatagaw pa. Asa ko mangita kwarta ibayad kay Judy. Asa na pud ko ani bayad kay Juna. Nagatagaw pa ba? Dili ka katulog. Sakit ka ayo pa malandungon. So dili na gusto ni Lord. Ang gusto niya mamekta. Ang sabot pasabot, nga pinaagi niya na ang mga problema ma-build up ta. No? Ako nang gigong sa inyo ha. Ang akong pagkapalautang, pagkasige gamit ang credit card, giwala ni Lord, kay gusto ni Lord makapalit ng cash. Kanang imong pagkapalautang, mga butang sa pana. Kung i-allow ni Lord na maawayan ka, may barguhan ka, i-allow na ni Lord. Kay gusto ni Lord nga makapalit ng cash. Gusto i-prove ni Lord nga matinud-anon siya. Gusto i-prove ni Lord na
nato siya. Nga kaya nimo anak kaniya. Amen. Pero usahay na sa atong mindsetting. Gusto ni Lord nga makasarili na ka, makasarili na kagbalay, nga dili na ka mangarkilang, makasarili na kaglote, makasarili na kagmotor, nga dili na ka mangarkilang. Nga gusto niya kung nakamotor na ka, dili ka magsettle dira, nga makakotse ka na. Amen. Kinsa gusto makakotse? Asa? Taas ka mo. Yes, pinapakan ni Lord, no? Nakita ka ni Lord. Pero ang sa'yo kinahanglan? Ha? Discipline. Discipline. No? Okay, sa bisan unsang atong gihimo, kinahanglan. Ang discipline. Actually, daghan. So, atong i-review. Unsa to requirement for divine settlement? Number 1, determination. Number 2, oh God. Number 3, number 4, number 5, amen. Ang atong kusog na alang yun kay Lord. No? The power of the Holy Spirit is the only medium that you can use to receive strength. Kung na ang Holy Spirit, mahimo kang kusgan. Mahimo ni mo ang tanan. Pero kung wala ang Holy Spirit, nakatry ba mo? Grabe kay kadako nga problema ni Dasmag sa inyo, ha? Experience na mura kag mamuipoy, mura kag malusno, mura kag makuyapan, kanang mura mawadaan kag umoy. Pero kung na ang Holy Spirit, bisan unsa kada kong problema, mahimo kang kusgan. Especially kung gapadayon kag worship, gapadayon kag dayeg kay Lord, gapadayon kag declare, dili jud makaluya ang yawa sa atoa. Amen. Now, sa atong kinabuhi, giginahanglan nato ang Holy Spirit. Labaw sa tanan, kinahanglan nato ang Holy Spirit. Siya ang maghatag ka natin kusog. Siya ang mag-enable ka natin o magpadayon ka sa unahan. Siya ang mag-comfort sa ato every time na atay gibati ng mga dili maayo. Siya ang mutabang sa ato. Siya ang mag-guide sa ato. Kaya kang hirapang tanan sa pagpanindog. Praise God. In 1 Peter chapter 5 verse 10, apan human sa inyong pag-antos sa mugong panahon, ang Diyos mismo, nga mao ang tinubdan sa tanang grasya, ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakingambit sa iyang walay katapusan himaya, uban kang Kristo. Maghimpit ug maghatag kaninyong kalikon, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Igsuon mamalanong ta. Unsa ba ang kinahanglan nato i-settle kay Lord aron masugdan niya establish ang atong kinabuhi? Mamalandong ta, pakikistorya kita sa pambuhay ng Diyos. Hallelujah. Hebrews 11:6, walay makapahimot sa Diyos, kundi pinaagi sa pagtuo. Kaya muduol sa Diyos, kinahanglan gayud mo tuo, nga adunay Diyos, o gantihan niya ang nangita kaniya. Hallelujah. Hallelujah. Igsoon ayaw sayang ang panahon. God is here. Gusto ka niya paminawon. Gusto ka niya tabangan. Gusto niya usapon. I-establish ang dagan sa inyong kinabuhi. Hallelujah. In Mark 13:31, ang langit ug ang yuta matapos. Apan ang akong pulong, dili gayud mapakyas. Kadayon sa pagpakikistorya, igsuon, God is so good. God is so awesome. God is so faithful. Hallelujah. Hallelujah. In John 14:1, umingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Diyos. Ug salig usab ka mo kanak. Hallelujah.
Si Lord nag-isgot tula sa mga espirituhanong mga butang. Kung ano na may mga butang karon, dapat na itong isitan. Sa ito ko sa Ginoo. Iksoon, itawag ka sa Diyos. Kung ano na may mga butang karon, nag-struggle sa iyong kinabuhi karon, come to the Lord. Doon sa Diyos. Ayaw kaulaw. Andam siya karon nga matubang sa imong mga pag-ampo. Ang itanaw sa Ginoo karon, ang imong kasing-kasing. Ang mensahe ka ganina, nag-encourage ka na ito, limit sa mga butang na imong ikinahanglan. Apan ang Diyos, ano na akong plano, alam kanimo, dili lamang mga butang, kung dili sa mga butang, nga iyang giandam for eternity. Dili kita makaanto sa atong pagatuan, sa iyang isaan kinato, kapag langit ng magugyuta, unless atong masettle ang ato ang kinabuhi din sa kalimutan. Kung na may mga butang, ay magibuhat ko ron. Nga dili kagustuhan o dili gusto sa Lord. Kinigurasa ka ron mo, kini ang panahon, appointed time ni Lord. Ngayon mong isital, imong ipasinuon, ang imong ipanuon, di mo ang imong kinabuhi niya. Kaniya, Lord, pasaylo ako. May mga butang ko, magitan ko, sa dugay panahon. Apan gusto ko, Lord, mo anto sa lapit na imong isaan ka na ko. O kaniya, ang kasing-kasing Ginoo. Umatod ko sa pulong sa Ginoo, gisia ang inyong mga kasing-kasing. Ang ipagita sa Ginoo, karon ang tinuod nga paghinulson, ang tinuod nga puasa nga gusto sa Dios kanimo karon. Na imong gision ang imong kasing-kasing o imong magpaymayo ka sa buhat nila. Igsoon. Kinahanglan karon sa ating kinabuhi, di ba? Wala pa bago sa pusong pato. Kung wala sa mga encounter sa Ginoo, o wala sa mga excital sa iyang mga salada sa Ginoo, apan sa niyang iyang iniginulsunan sa tibuok na kasing-kasing, iyang kinaligdan ang dati ng kinabuhi. Doon ba siya puso na ako nagasun? Ako ginansa mo ba ni Kristo niya sa cross? Dininas ako ang nabuhi ko ni si Kristo na ang nabuhi sa sunod na ako. O ang kinabuhi ko karon, alam ka niya. Sa mundo, nag-aalat siya ko, iyang pagiging mo na alam ka niya. Kung sa'yo sa binder, may magkagalingon ka. Nasa'yo si Lord sa kamukaan. Ano na kay pagpagulol? Ano na kay kahatulog? Ano na kay pagdaluha? Apat gusto ka makikuba ni Lord. Apat karoon rasa. Gusto ni Lord karoon. Isip ka mo mga ganun yalaw ni Lord ang mga problema. Ano makita ni mo ang mga butang kalimutan ng lumalamay lamang. Apat siya nag-andam kanimo. Sa mga nasinsahan na ang tanong mo itong ukusanin kanina, magkabatong sa kinabuhi walay katapos. Gusto mo ng kalimutan at tigikuyan, dili na magdugay. Apan gusto sa Ginoo na magkisigaw ka kanina. Magpaubos. Ilahon ang kahuyamon. Ayaw dahil ang iyong kasing-kasing. Kasi nagtuo ka, kaya niyo na ang iyong mga problema ka. Igsoon, kung wala ang Diyos, wala sa Diyos. Nilaki. Kung ano na may mga salat na dili, ulat kami mo, dili ni mo kaya mapahawaon sa iyong kinabuhi karon, ihilak sa Ginoo. Lord, niya ang salat, Lord. Ganyan balik sa aking una-una. Lord, paluwi ka Ginoo. Gusto ko makaanto sa lugar na yung isaan ka na ko. Makatamahi ang Ginoo. Na mahawag ka sa aking kinabuhi. Iksoon. Dili magagawa ng Diyos ka na saan Ginoo. Asya na saan ka na ay kuwi ka na mais. Kung ato lang isugin na nato nasulaan. Kinasing-kasing siya matinumanon ka magpasaylo ka na ito. O bahing-bugayin ko kanimo karon sa tanang buhat binilimahin. Binito.
kinabuhi mo lang katapusan, determinado ka. Kung anong dili man mo mabiyaan ang ulitan. Kung ikaw determinado ka mo doon sa presensya ni Lord, wolfing, kung mo pinayang isulti ka naman, pag-uskat na ang pagsulod. Diyan sa iyang presensya. Ubat ang pagpaubos sa atong kaugalingon. So, dako kayo ang opportunity na iandam ni Lord anak kanino. Dako kayo ang pag-ikutuan ni Lord sa imong kinabuhi ka. Kung siya iyang iula, iyang itugyan ang iyang kaugalingon, anak kanino. Nanong karon magbagali man ikaw sa pagtugyan sa imong kaugalingon sa imong Creator. So, atong baon, atong kanimo. Ang imong kaulaw, ang imong kaulaw, ang imong kamalakan. Isito ang imong kinabuhi ka. Dili na tumangkol. Ang kinalalay ka kinabuhi ng atong ipangandoy. Kung ang atong pagdawat ni Kristo Jesus, sa lamang sa kabutang, bililon para ka nato. Apan, siya nagahatag ka ni magsahan ka. Isang sa kanako sa iyong problema ka ron, magasulti sa kanimong ka. Doon sa iyong presensya. Maubos sa kagaling. Bidetermin sa mga saan ni Lord. Iyakin ang tumayo. Kung ikaw ka rin, magapaubos sa iyong kagaling. So, ang atong kinabuhi sa kalimutan, bubuk ra kayo. Apan siya, nagahatag ka niyong mensahe ka rin. Kung naamay mga butang ka rin, kaya yung gibuhat. Isurrender sa kanya. Iyong na imong mata. Ang tubang wala kay pastor. Ang tubang anaa sa Diyos. Kung gusto si Lord karon nga tinuod na magsisimba, kung tinuod ikaw na nagasimba kaniya, nagatawod kaniya karon. Kung ibati mo nga lumuluhod, punoon sa iyong presensya, ayan kaulaw. Iyong nga ang iyong mata. Kung tunaw na kasi nagkaroon anaa sa iyong atubangan, pagpaubos sa mas usag na babay. Isettle ang iyong kinabuhi ka. Kanyang gabi, kanyang kadlaw, sunod mga adlaw, bubalik si Lord. Padala ka dito sa iyong isaan na eternity. Kung ganun naman tayo kung nasaan sa ginoo sa ating kinabuhi, binisimple. Kung ganun naman tayo kung covenant ni Lord yung mga tunggal si Lord manigil. Kung unsa man
nagkapagahing sa mga kasing-kasing. Let the Holy Spirit come in your life. Ayaw pamusok. Be empty. Isay mo kamot. Be empty. Let the Holy Spirit come in your life. Take control in your life. Yes, Holy Spirit. Ayaw puti. Gusto